Hello. Can you hear me, guys? Ayan. Teka muna, hindi pa ako nakaka-recover. Niyak-yak ako. Isang palakpakan ulit. We'd like to call Oji. Oji, over here please. Pa ba ako o tatayo na lang kami? Ano na Mare, bakit pinayak mo kami? So, nakaka-relate kayo lahat kasi lahat kayo mga marites. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan niyo. Karamihan po ng mga linya doon akin. My first question, ano yung pinapanood nila lagi doon sa bahay? Anong channel yun? Syempre. Oo, hindi tayo pwede magnakaw na ibang show. Kaya kami nalang gumawa ni Loy. Oo, yung showbiz update pero iniba namin. Para ginawa namin yan para paringgan yung pamilya. Yun. By the way, congratulations. Salamat. I love the film. Oh, diba? Thank you. Oh, diba? Salamat. Let's start from saan nang galing yung concept? Bakit yung concept sa'yo? Siyempre marami akong mga OFW friends na sari-sari mga kwento nila sa akin. At the same time, kahit naman yung mga nagtatrabaho yung mga breadwinners sa Pilipinas na inaasahan din ng pamilya. Diba? So pinaghalo-halo ko sila. Pero karamihan ng linya dyan, linya ko. So tuloy na buhay. Pero okay naman na sila ngayon. So, kailan nagsimula yung idea na yon? At paano? Ako, 3 months ko ginawa itong yung conceptualization ng movie. So, lagi kami nagmi-meeting para, sabi ko, kailangan makarelate talaga yung mga OFWs tsaka yung mga balikbayan. Dahil alam naman natin, akala nila napakasarap ng buhay ng isang OFW o isang balikbayan na naririto. Akala nila pag nakatira sa US, sa ibang bansa, akala nila ang ganda-ganda ng buhay. Hindi nila alam, sa likod nun, maraming nakatagong malungkot na kwento. Hindi tungkol sa kanila, kundi tungkol sa buhay ng kanilang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Na bit-bit nila kahit nasa abroad sila. Tama? Diba? Can we talk about casting? When did Zanjo Marudo came in and the other cast members, especially yung batang babae? So, umpisa muna yan. Talagang si Zanjo yung first choice namin. Sabi namin, pag umuo si Zanjo, saka pa lang kami magka-cast ng mga pamilya kasi kailangan magkakahawig sila. So, pati yung bata, kailangan magkakahawig ng pamilya. So, pag tumanggi si Sanjo, hahanap naman kami ng iba, tapos ihahapay namin yung muka doon sa main character ng mga muka ng pamilya. So, kung mapapansin nyo, halos magkakamukha sila. Nag-audition po lahat yung mga yon para lang maramdaman ng mga tao na siguro sa totoong buhay magkapatid sila. Like si Gabi Abot, di ba? Si Gabi Abot, yung younger version ni Arsenio. So, in-audition din namin yun. Kaya kung mapapansin nyo, pati boses ni Arsenio nandun kay Gab. Tsaka yung boses ni Richard. Nandun kay... Anak talaga sa totoong buhay ni Susan Africa, yung gumanap na yung Richard Kwan. Yun. Anak niya talaga yan. What about yung batang maliit? Si Jingjing naman, talagang yung mga bata dun sa school, lahat yung nag-audition. Bilang si Jingjing, yung mga babae. Pero nakuha namin yung si Jingjing kasi nga hawig kay Richard Kwan.
Hawig sa sa De Diyos family. Kaya yung bata yung nagwagi. So, kailan nila ito mapapalabas sa Philippines? Sa Pilipinas po, July 30. July 30. July 30 po. So, ang distribution process nito, July 30. So, magkakaroon ng promotion sa Philippines. Yes. Press conference. So, we are all privileged that we... First ho dito first na audience napanood. Ever. Dito. So, salamat po. So, yung mga susunod namin sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Japan, at tapos bali magiging homecoming po sa Pilipinas. And hopefully, yung iba pang cities sa US and Opo, also sana. Canada. Opo. Sana po matuloy. Oo. Sana po matulungan natin yung pelikula. Sana po, kung sino po yung gustong pumayag na magpa-interview, kahit konti lang po, Yes, we need your tungkol visa. sa movie, sa labas po, naku, isang malaking bagay po sa amin yan. Yung mga gustong magpa-interview, si Mamaloy po yung hawak ng camera. Ano lang po kami, tulong-tulong para lang po maipaabot sa lahat ng mga kababayan natin abroad, mga OFW, na merong pelikula para sa kanila. Pero hindi ko kayo inuutusang layasan ng pamilya nyo. Dahil alam naman natin na mga Pilipino, hindi kayang tiisin ng sariling pamilya. Pero sa kasalukuyang henerasyon ngayon, iiba na rin ho yung mindset nila. Pag umabuso kayo, pag hindi nyo binigyan ng halaga, yung lahat ng nagagawa ko para sa inyo. Lalayasan ko kayo para matuto kayo. Di ba gano'n naman? Parang walang sumasagot. Yung mga unang magpapa-interview, unang kakain. Ay, may pagkain. Courtesy of Tres Marias. Wow, thank you. So yung aabutan lang ha. Kasi mga 40 pieces lang yung pinaano ko. Ayun. So, meron tayong 3 questions. Meron ho kayong gustong itanong. Yes po. Si Tessa. Hello po. Congratulations. This is a movie that is really timely for what's happening in our country. Philippines is more like family oriented. Ang question ko po, why do you put an ending na babalik siya sa Dubai, and then is there a part 2? What can you advise to Sandro Marudo? Okay, so kung mapapansin nyo, parang kayo rin ang magbibigay ng ending. So babalik ba siya doon dahil hindi niya matitis sa pamilya niya? O mag-iipon ulit ako pero para sa sarili ko na? O kaya wala na kayong paki doon, itong ending. Kasi nga kung mapapansin ninyo, nung sinara niya yung pinto, medyo nababad yung shot doon. So anong ibig sabihin nun? Ha? Goodbye. Next question, please. Okay. Thank you, Tessa. Question. Yes po. So, first, congratulations. Ay, salamat po. I really appreciate your movie. That's Paco. Ay, si Paco ba ito? So, Ay, Diyos ko, Paco. Thank you, ha? you're welcome. You're a very articulate person. You do workshops. Yes. Binanggit mo na kanina na lahat ng cast talagang you had to audition everybody. I was watching the film and it got to my heart, pati yung pacing, lahat-lahat. And then I noticed the credits, you wrote it, pero hindi ka nag-direct. How did you know that the movie was finished? Number 1. Number 2, how did you keep yourself from not dipping your hand into the movie to let your director just carry on the movie? And number 3, what compelled you to actually say, I'm gonna start my production and I'm gonna invest in this and do it for all of us? Because what you did is a very, very good service for all the Filipinos and other people working abroad. Kaya, thank you. Sa palagay mo, Paco, natandaan ko lahat ang tanong. Parang labing-tito yung binigay yung question. Ano yung unang question?
Hindi, sa totoo lang, tinan nyo naman kung kailan medyo mahina yung industriya ng pelikulang Pilipino sa amin. Doon ako pumapasok. Kasi gusto kong bigyan ng work yung mga kasamahan sa industriya, unang-una. Pangalawa, illusion ko maging producer someday. Hindi ako nag-direct? Hindi. Oo. Hindi ako parang butiki na yayakap sa posting. Hindi ko kayang yakapin ang buo. So, doon lang ako sa storya. Ang importante kasi sa akin, bago namin simulan to, kinausap ko ng director, yung writer, yung EP, na makikialam ako. So, wag niyo kung ano yun pag nakialam ako. Basta sabihin niyo lang sa akin kung mali yung pakikialam ko. So, ano naman kami, collaboration kami. Kaya yun naman ang nag-come up kami ng, sa palagi ko, yung napakagandang pelikula. So, yun. Salamat po. Sa totoo lang, bihirang kumita ang pelikula sa Pilipinas. Bihira. Sobra. Ang hina-hina po. Talagang gusto mong itulak yung mga tao para lang manood ng sine. Siyempre, ang kalaban mo pa dyan, yung streaming platform. No, na parang, after a few months, andun din yan sa Netflix o sa ano. Iba pa rin yung cinema experience Diba? Yung nanonood tayo na nakafocus tayo. Now, hindi natin ma-stop, hindi natin ma-rewind. Kailangan maintindihan natin. So, naniniwala naman ako na kung maganda naman yung produkto, makakarating naman to sa mas nakararaming Pilipino para panoorin ito. Lalo na kayo, karamihan sa inyo nakarelate dito na kahit naman yung mga breadwinners sa Pilipinas na talagang kahit hindi sila mag-work abroad, Diyos ko, talagang nararanasan nila yan sa pamilya. Pang ilang production mo na ito na produce? Okay. Ano po ito? Yung mga una kong pinroduce, yung mga yung kay... Yung man-to-man, yung mga... Nade-joke lang. Hindi. Yung mga nauna kong pinroduce po, yung yung kay Kid. Yung kay Kid Yambao, tsaka yung Pero, syempre mahina po yun. Kaya, iniiba namin yung paraan kung paano namin ma-promote. Kaya pinili ko na at hiningi ko yung tulong ni Oliver. Oliver, ano mo naman ako? Tulungan mo naman ako dito sa US para makapanood yung mga kaibigan natin. Para alam mo yun, lahat, somehow, makarelate yung karamihan. Dahil nga, yung iba naman, andito para sa pamilya na nandun sa Pilipinas, di ba? Na kahit dito na tayo nakatira, iniisip mo pa rin sila doon. Di ba? Yung hindi ka maramot, kung ikaw lang ang successful, gusto mo maging successful din sila by helping them, by supporting them. Kaya lang minsan mga abusado, di ba? Yung iba. Wala tayong magagawa, bahagi yan ng ating journey. Saka, lagi tayong naghahanap ng movie na pwede nating ipagmalaki, pwede nating sa Oscar, di ba? Ay, naku, Diyos ko. Hindi naman si Omen. Ay, ito pala, hi. Ayan na, Diyos ko, matutulungan tayo niyan. So, kaya po ako humihingi po ng support sa inyo para lang po mapanood ng mas nakararami. Kasi, ang hirap talagang kumita ng kahit mga big stars po, nagpa-flop yung pelikula sa Pilipinas. Kaya hindi na namin alam ano bang gagawin namin. Ano bang kailangang ihain, ipasubo sa mga manonood para lang panoorin. Parang hindi pa rin nasusundan yung Film Fest na naging successful naman. Wala pang mga pelikulang sumunod na tumabo sa takilya. Sino pa lang nakaisip ng title ng movie? Ako po. Na-inspire po kami doon sa how to get millions. Yeah. How to make millions before grandma dies. Yung title, tsaka yung daloy ng kwento. Tapos, nanood po din po ako sa Netflix ng How to Get Away from Murder. So, yung title itself, medyo intriguing na. So, kailangan catchy yung title. Kaya yan po yung nagawa naming title. Sa lahat po ng mga... before that,
Parts of the proceeds will go to Kasuso Foundation. Ito po yung sinusuportahan kong foundation at board of trustee rin po ako nun since 2007. So nagkakaroon po kami ng Christmas party o Christmas event every quarter kasi hindi na po natin alam kung yung iba aabuti ng December. May hintay pa ba nila yung Christmas party? So ginagawa namin siya quarterly. At yung pong mga binibenta naming mga tote bags, yun. Para po yan sa foundation. Yeah. Makakatulong po tayo sa kanila malaki. Diyos ko. Malaking tulong po. Kaya kung pagkakaloob ni Lord na kumita to, part of the proceeds din po ay mapupunta sa mga breast cancer patients namin. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Papa Osin Ochitia, na nagpapasalamat po sa inyong lahat. At natutuwa ako dahil isang senyales na hindi maganda ang pinanonood ay yung madalas na pagtayo, madalas na pag-ihi, binabalisaw-saw, madalas na nakatuon lang sa cellphone. Pero kayo po nakatutok, kikita ko po doon sa likod. Kaya kayo'y nakatutok doon sa storya. Maraming salamat po. Thank you very much. Sa lahat ng mga umutende, we really appreciate your presence. Thank you so much, Oliver. Sobrang laking help ng aking kaibigan si Oliver. Sa tulong din ng ating mga sponsors. Yung mga sponsors, naku, maraming salamat. Diyos ko talagang, ang mga sponsors namin, pinalipad pa kami rito. Sila talaga ng sponsor ng pagpapalipad. Si RCC Staffing Solution, si Romer, thank you so much. Ang si Miss Rose Santos ng White House Cares at yung pong mga iba natin dito si Atty. Jamela Nettles, thank you so much. Attorney, ang Ice Skin Med Spa, thank you. At ang Sweetscape ni Bless at ni Clipper Montero, thank you. Tang and Java Gelato Coffee. Nagdala ng siopaw ngayong gabi. Masarap yung siopaw. In fairness. Tsaka hindi ko naramdamang pusa yun. So, masarap. Hindi naman pupusa. Grabe naman kayo. Yun lang paniniwala natin, di ba, noong pa. Pero, tinatakot lang na tayo ng mga magulang natin para hindi tayo kumain. Mainstream Insurance Services, thank you. Na taga San Francisco pa sila. Uy, meron pa rito taga Vancouver. Yeah, galing pa ng Vancouver. Para lang manood, thank you so much. Grabe, taga San po, umano rin dito, San Diego, taga Las Vegas, si Miss Katz. Thank you, ha. Talagang lumuwas lang para lang dito. Thank you. At sa kay Munet Salon. Kay Munet Lu, thank you Munet. At syempre yung Artista International. Ito ang ano ba? Ito pa. Ay, ang dami pala. Paddock Entertainment. Paddock Entertainment. Cindy. Miss Cindy, thank you. Viajero Travels. Tsaka Ricoy Bake Shop. Tsaka si Artista International ba? Si Tommy. Si Tommy Limopia. Tommy, TGN. Sa atin. Ayan. Ito po ay co-produce. Co-produce po ng Creative 10. Okay. Ang Miss Creative Philippines USA. Actually, nandiyan ngayon si Chloe Reyes, ang winner. At saka si Zach. Mr. Philippines, si Mr. Zach. Hi! Yes, ko yun. Alam mo yung pangalan mo, minsan ginagawa namin yan. Ang tagal ng pick up ng iba. Okay? So, thank you so much. Kita po tayo sa labas. Maraming salamat po, sobra. Directed by Lawrence Fajardo po. Lawrence Fajardo. Siya po yung nag-direct din ng Pamilya Sagrado sa ABS-CBN. At yung creative din po ay produkto po ng Dreamscape yan, yung mga tao dyan. Kaya yun po yung mga kasama natin. Siyempre maraming salamat sa Island Pacific Seafood Market. Thank you so much. Sila yung ating presenter. Ayan. At sana madagdagan pa yung ating mga
mga showing abroad. Ayan. Tapos may susunod pa tayo. May mga susunod project, pa. di ba? Thank you. Meron pa rin po kaming ipoproduce na sana tangkilikin ninyo. Ito po yung napakaganda. Hindi po kayo makaka-relate pero alam nyong nangyayari sa paligid. Hindi ko po maikukwento muna. Ito muna And with po. that, And with that, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita po tayo sa labas. Thank you. Thank you.